Nung nag-resign ako sa pagiging radio DJ, naghanap ako ng mga pwedeng pagkakitaan kahit nasa bahay lang. Kasi that's the power of technology today. Ang dami ng bagay ang possible. Ang dami ng way, ang dami ng options para ma-utilize yung ating talent at pwede natin pagkakitaan. Napakadami. Dati, ang mga makakapag-shoot ka lang, makakakuha ka lang ng magandang mga videos kapag may camera ka. Yun lang may mga camera mga ganda. Now, almost anyone, actually, pwede na makakuha ng magandang videos, pwede na makapag-shoot, pwede na makapag-edit ng sarili nila because of technology. And yan na yung beauty ng technology natin ngayon. Yung talents natin, yung ating creativity, yung ating powers, di ba? Nagle-level up and mas nagiging possible. Nagiging available na for anyone na merong guts to do it. So yun ang pag-uusapan natin today. 5 things na pwede mong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Kung ready ka na, let's go. Number 1 on the list is video editing. Sa daming content creators ngayon, sa dami ng influencers, sa dami ng ni-utilize ang TikTok, ang Facebook, ang YouTube, video editors ay kailangan nila. So, paano ka magiging video editor? Kaya na sinabi ko kanina, ang pagiging video editor before is parang pili-pili lang, alright? Yung mga may karapatan lang maging video editors is yung mga nasa professional world. Yan, yung mga talagang nag-aral ng ganito, ng ganyan. Ngayon, ang pag-video edit, pwede mo na siyang matutunan sa YouTube. Pwede mo na siyang matutunan sa kapitbahay mo, magtanong ka lang. Pwede ka na mag-edit sa phone. Although mahirap, I would prefer na mag-edit ka sa laptop, sa computer, di ba? Pero pwede na, it's possible na mag-edit sa phone. Di ba? So, pagiging video editor is pinadali na din ng technology. So, isa yung sa pwede mong pagkakitaan habang nasa bahay ka. Video editing. Kung gusto mo siyang matutunan, punta ka ng YouTube, mag-aral ka doon ng ang daming tutorials doon ng pag-edit ng video. And also, you don't need to use yung mga professional level, yung mga super taas na level ng editing softwares, yung mga editing tools, ganyan, like Premiere, After Effects. No, you don't need na marunong kang gumamit nun. Although it's good na marunong kang gumamit nun. Pero CapCut is enough. I have this colleague before na tinatawanan niya yung CapCut, tinatawanan niya yung ganyan kasi very basic daw and very, kumbaga, sa term niya, elementary daw, di umano, yung CapCut. But sa aking pananaw, it's all about the output. Kung ang gamit mo ay CapCut, at talo mo yung pag-edit style ng gumagamit ng Premiere, lamang ka. It's not about the tool, it's about who use the tool. So, saan ka maghahanap ng client kapag ito yung gusto mong pagkakitaan? Madaming platform sa online na pwede kang maghanap ng client. Fiverr, Upwork, Online Jobs PH. Or, yung tinatawag natin outreach strategy wherein mag-chat ka, mag-reach out ka talaga dun sa influencer, you will offer them your service. So, chat mo tong influencer na to kasi nakita mo yung videos niya is pwede mong ma-improve, kaya mong i-improve. So, papakitang gilis ka sa kanya. Chat ka sa kanya and then you will offer your service sa kanya. Number 2, thumbnail editing. Akala lang natin yung mga thumbnail, ito lang, di ba? Like, napaka-small thing lang niya kasi ito lang yung isang picture lang yun, di ba? Isang thumbnail lang, yan lang. Akala mo it's super lang siya. Super liit na bagay. But 90% sa atin ay nagkiklik sa isang video, hindi dahil sa title, hindi dahil doon sa description, but because of the thumbnail. Diba? And because of that, nakakuha ng mas maraming views ang isang content creator because of the thumbnail. So, napaka-in-demand pa rin ng mga nag-e-edit ng thumbnail na effective mag-edit ng thumbnail. So, being a thumbnail editor or thumbnail editing, pwede mong pagkakitaan kahit sa bahay ka. Again, saan ka pwedeng humanap ng client for thumbnail editing? It's the same do sa video editing. Pwede kang humanap sa Fiverr, pwede kang humanap sa Upwork, pwede kang humanap sa Online Jobs PH, or di ka naman, same strategy, mag-chat ka dun sa influencer, offer them your service, yun. Anong pwede mong gamitin dito sa thumbnail editing? Kung marunong kang gumamit ng Photoshop, better. Kung kaya mong gumamit ng Canva, pwede ka na. Again, it's not about the tool, it's about the person na gumagamit ng tool. Kung kaya mong ilabas yung magic, kung kaya mo maka-attract ng more viewers gamit lamang ay
Canva, 'di ba? Mas talented ka, mas nalalabas mo yung creative side mo using Canva kaysa dun sa mga higher level na tools, 'di ba? Why not? Number 3 is copywriting, the highest paying when it comes to writing. Ito yung highest writing gig talaga. Why is this a high-paying writing gig? Or sa mundo ng writing, bakit ito yung pinakamataas ang bayad? If nag-i-scroll ka sa social media at nakakita ka ng ganito, yan, mga ganyan, or di kaya naman, may mga nare-receive ka na email na kagaya ng ganito, yan, ang tawag dyan ay copywriting. Yan ang copywriting. Napaka-broad ng, ng copywriting. Halimbawa, commercial, ganyan, copywriting yan. Diba yung, meron tayong copywriting through visual copywriting. Meron tayo niyan. Ibig sabihin yung mga photos na, mga posters, it's visual copywriting. Meron tayong caption copywriting, merong email copy. So, bakit high-paying ang copywriting? Because copywriting is selling through words. So, binibentahan ka gamit ang words, written words. Diba? So, mapapabili ka dahil doon sa nabasa mo, ay maganda to, nabasa mo eh, diba? Nakita mo yung visual image, ay maganda to, okay to. That's copywriting. So, yung words na ginawa mo as a copywriter, nagko-convert siya sa sales. So, that's why high-paying ang copywriter kasi nagdadala siya ng sales doon sa brand, doon sa businesses. So, as a copywriter, kailangan kanila for sales. So, kaya madaming businessman ang nagbabayad ng malaki for copywriting, for copywriters, di ba? Kasi, yun yung nagdadala sa kanila ng pera. So, if na-master mo itong copywriting, if gumaling ka dito sa copywriting, ang isang client mo can pay you 6 digits for one copy, for one email copy. Yun lang, isang email copy lang yung kailangan mong gawin. Tapos babayaran ka ng 6 digits. That's how big na pwede mong kitain sa isang email lang, ha. Yung pinakita ko example kanina ng email, yan, ganyang email lang. 6 digits, come on. Diba? I know person na kumikita ng 6 digits just because of one copy. If gusto mo matutunan ng copywriting, pumunta ka sa Copywriting Dojo of the Philippines. Meron tayong group dyan, puntahan nyo. Tapos, enroll kayo dun sa 7 days copywriting challenge. I think it's around 200 plus pesos lang and you can learn a lot about copywriting. And of course, you can learn copywriting on your own. Pwede ka naman mag-self-study. Pwede ka maghanap. Kasi every information na kailangan mo, nasa internet na. Again, nasa YouTube na lahat. Pwede ka matutunan ng pag-edit ng thumbnail. Pwede ka matutunan ng pag-edit ng video. And of course, pwede ka ding matutunan ng pagka-copyright. However, ang good thing about courses like this, like the 7 days copywriting challenge, ang maganda dun is nalalaman mo yung sa personal experience mismo nung copywriter. Diba? So, natuturo niya sa'yo kung yung ins and outs, nalalaman mo yung do's and don'ts through the experience of the copywriter talaga. So, naka-organize na yung knowledge for you. Number 4, selling stories or self-publishing. Napakadali na ngayon mag-self-publish ng mga stories mo. So, if writer ka, this one is for you. If you have the talent in storytelling, diba, why not pagkakitaan? Diba? Pwede mo siyang ibenta. Pwede mo siyang ibenta sa Amazon. Pwede mo siyang ibenta sa Rocket PH. Although warning para sa mga kapatid nating writers, no? Though napakadali na ngayon mag-self-publish sa panahon ngayon, napakadali na ilagay ang inyong storya sa market. Napakadali na. Abot kamay na din ang pagmamarket ng book mo. Kumbaga, pwede mo siyang i-post sa social media. You can utilize social media. You can utilize internet para i-promote, i-market yung libro mo. Abot kamay muna ang sales, abot kamay muna ang marketing, and abot kamay muna din ang pag-self-publish. However, warning sa mga kapatid nating writers, edit your work. I-edit mo yung gawa mo muna, wag kang basta gawa, publish. No, don't be like that. Edit your work. Why? Kasi if malaman ng market mo, ng binibenta mo na, ay, hindi to magaling ng author kasi ganito ganyan, hindi ka tatagal sa market. And also, wag kayong magnakaw ng gawa ng iba. 'Di ba? Kasi meron mga nagbebenta ng story na hindi nila gawa. 'Di ba? Ninakaw lang yung gawa. So don't do that. And number 5 is digital product selling. Ito yung most sustainable. Ito yung pag na-establish mo ng tama, sobrang passive yung income. And also, this is what I do right now. Bukod sa copywriting, this is what I do. So, ano ba yung mga digital products na tinatawag? Well, by the word itself, it's digital na product. Like ebooks, meron tayong Canva templates, we have
digital planners, ganyan. Ready to print na mga birthday cards, invitation cards, ready to print na busy book, ready to print na mga activity books, e-books for children's stories, ganyan. Yun yung mga digital products. Sino ang mga gumagamit ng mga digital products? So, madaming gumagamit ng digital products. May mga nagbabasa ng e-books. May mga gumagamit ng Canva templates for their businesses. Halimbawa, yung mga pinupost sila na products nila, yung template ng Canva, pwede mong ibenta sa kanila yun. Bibili nila yung templates mo, tapos gagamitin nila yung template na yun para hindi na sila create ng bago. Salpak na lang sila ng salpak ng product sila dun sa template na ginawa mo. So, may market, meron kang bebentahan, may gagamit ng product na yun. So, digital product is booming ngayon because we're living in a digital world, diba? Nandito na tayo sa digital era kung saan lahat is nasa social media, lahat is nasa internet, every business nasa internet. Napakadami mong pwedeng gawin sa digital product, napakalawak, laki ng potential, the possibilities are really endless. So, digital product is also maganda sa digital product is hindi mo kailangan ng inventory. Hindi halimbawa kagaya ng may products ka na ganito kunyari. So kailangan mo ng inventory, meron pang production cost, 'di ba? Kada gawa ng isang ganito, meron kang cost, 'di ba? Pag digital product, isang beses mo lang gagawin. Isang beses mo lang siyang gagawin, pwede mo siyang ibenta over and over and over hanggang katapusan ng buhay mo. Because it's digital. Isang beses mo lang siyang gagawin. Diba? So, pwede ka lang create. Market mo lang ng market yung isang mo na create. Hanggang bumibenta siya, benta mo nang ibenta. Diba? Hindi siya nauubos because it's digital. So, anong need mo for this para magawa mo tong digital product selling? You only need Canva. Canva lang ang kailangan mo. Kahit yung free, kahit hindi yung pro, you can do this business. You can make digital products. You can sell digital products using Canva. Saan may bebenta? Ang dami mong pwedeng pagbentahan nito. Etsy, Rocket PH, alam mo tayo ba? Gami something basa. Yun. Ang dami mo na ngayon pwedeng pagbentahan ng mga ganitong digital na products, no? Mag-direct selling ka, pwede din naman, di ba? Like, bayaran ka nila, send mo through email, send mo through social media yung digital products, pwede yun. So again, the possibilities are really endless dito sa digital product. Ilalagay ko yung link sa baba kung gusto mong matutunan itong digital product selling. Kompleto yun with course, and ito yung pinakamagandang part doon ha. Kompleto siya with the templates that you need. So, hindi mo na kailangan mag-start from scratch. Kasi nga, included doon yung napakaraming templates. Ang dami! Ang gist doon is mas mapapadali yung process mo. Hindi ka na mag-i-start from scratch and mag-i-edit ka na gagawa ka na napakarami mong digital products. You can use the templates and then create your own. Yung course na yon, na-avail ko siya actually ng 1,499 lang. Pero dahil tumaas yung demand, 2,499 na siya. At di umano, tataas pa ulit. So, kung gusto mo makahabol sa 2,499 lang, habang di pa siya tumataas, no? And gusto mo makaposition na agad kasi nga dumadami. Padami lang syempre na padami yung papasok sa ganitong business because yun nga, lahat na halos ng businesses is napunta na sa digital, napunta na sa internet. So, padami lang ng padami. So, mamahal yung course kasi magiging in demand. Like, if gusto mo umabot, click the link below bago pa siya tumaas. Ulit. Ayun ang mga pwede mong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Sana nakatulong po ako sa inyo. Like, share, subscribe. Yan lang.